Hello mga ga, ito na po yung ating Bento Buko Pie. Trending kasi ito sa lugar namin. Ito po yung mga nilalako nila sa mga pasahero ng bus. Siyempre yung mga pasahero ay mapapabili talaga. Kaya to this video ay gagawa po tayo nito at umpisahan na po natin. Una ay gagawa muna tayo ng ating pabalat. Yung mga sangkap po natin ng ating pabalat ay nasa video screen lang para mapadali lang po yung ating video. Mix lang po natin yung ating mga ingredients at sa ating shortening ay pwede talaga tayong gumamit dito ng margarine. At kunting masa lang po talaga itong mga ga. Huwag nyo lang pong masahin ng todo at i-rest muna natin ito ng 15 to 20 minutes. Palambutin muna natin yung ating dough para madali lang po natin itong laparin at nang maiwasan din natin yung crack ng ating pabalat. After 20 minutes ay pwede na po natin itong laparin at gumamit lang po ako dito ng 4 and 1 in 1/2 na round pan or medium na bento cake molder. At ito na, shout out muna kay Ma'am Mauritis from Humaka, Quezon Province. At Sir Joseph Aquino Ida from Kidapawan City. At kay Ma'am Norhaida Lopian from Davao Occidental. At shout out kay kapatid na Susan Magbag from lokal ng Tondo, Manila. At kay Ma'am Rosan Sarasya from Hinobaan, Negros Occidental. At ito na mga ga, ganito lang po tayo magmolde, maglagay sa ating crust dito sa ating molder. At yung natira natin na pabalat ay hatiin po natin ito sa 6 para po sa pangtakip natin at palaparin na din natin ito. At tansyahin lang po natin yung lapad ng ating molder at lagyan lang po talaga natin ito ng harina para hindi dumikit kasi mamaya pa po natin ito gagamitin. At isit aside lang muna natin ito mga ga. So ngayon ay gagawa na po tayo ng ating buko filling. Yung mga ingredients po natin sa ating palaman ay nasa video screen lang po natin. Pinagsama-sama ko na yan kasi para po mapadali din po yung ating video. Pagkatapos kong nailagay lahat yung ating mga ingredients ay hinalo ko lang yan at pagkatapos ay niluto ko sa mahina lang na apoy or katamtaman lang apoy at hindi ko yan tinigilan sa paghalo hanggang sa kumulo at hanggang sa lumapot na. At ito na siya kalapot. Yung ating 1 in 1/2 cup na asukal dito ay tamang-tama lang po yung tamis nito. Kayo pwede kayong magbawas at pwede din kayong magdagdag. Depende na ho yan sa inyo. At banyahan lang po natin yan ng evaporated milk para makuha din yung halo-harina ng ating pabalat at nang dumikit na din dito yung ating palaman. Yung ginawa natin na palaman mga ga ay tamang-tama lang po talaga dito sa 6 po natin na medium sizes na bento cake pan molder. At idiin lang po natin yan, ipantay lang po natin yung ating palaman at maging siksik na din. At para dumikit dito yung ating pabalat, yung pangtakip po natin ay basain lang po natin ng tubig or kaya evaporated milk. So gumamit lang po ako dito ng dough cutter. Kung wala kayo nito mga ga ay pwede na lang na butas-butasan nyo na lang yung pabalat po ninyo, yung ating pangtakip ng tinidor para po ay may design lang din po. Kung gusto nyo naman yung tools na ito, yung gamit ko dito ay nasa Shopee lang. Lagay ko lang po yung picture kasi po ay wala po akong link. Research nyo lang, mura lang naman yan at pwede talaga nating magamit sa mga empanada para may pang design. Marami talaga tayong magagamitan sa tools na ito. At diniin ko lang yan mga ga sa bandang gilid yung ating pabalat para ay magdugtong din yung ating mga pabalat. Mga ga, kung wala kayong oven ay pwede talaga ninyo itong lutuin sa inyong kawali, sa improvised oven. May sample video na po tayo niyan ha, kung paano ba natin ito lulutuin sa ating kawali. Ito na lang yung gagawin po ninyo kung wala kayong tools na gaya ng ginamit ko ngayon. Ay, ayan na lang po at butas-butasan lang po gamit yung ating tinidor. At ganun din ay pagdugtungin lang po natin yung bandang gilid yung ating mga dough. At pwede na natin itong isa lang agad sa may preheated oven na 190 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. At bago natin yan lutuin, ay banyahan lang po natin ng itlog, pwede ding evaporated milk. At pagkatapos mga ga maluto, ay banyahan natin ulit ng itlog. At pagkatapos, ay isa lang natin ito ulit sa ating oven ng mga 5 minutes para lang po maluto yung itlog na binanya po natin dito. At kailangan ay malamig na ito mga ga bago po natin ito kuhanin dito sa ating molder. At ang bintahan dito ha ay mula po sa 55 to 100 pesos yung isang tab nito kasi ay ilagay po natin ito sa ating mga clamshell yung transparent, ay depende na din ho yan sa inyong costing, yung pintahan po ninyo ha. Kayo ay mag-costing lang bago po kayo dito magbenta. At tiyak naman na malaki yung kikitain natin dito, lalo na pag marami po yung ating gawaan. Ayan mga ga, malambot kagatin yung ating dough at yung ating palaman ay tamang-tama lang po talaga yung tamis at malambot din yung ating palaman, lalo na pag marami po yung buko meat na nilagay natin dito ay talagang masarap na masarap. At sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.